mga katinderela, for today's menu, for today's video, samahan niyo naman ako magluto ng adobong atay. Naisipan ko nga magluto ng adobong atay dahil nga sabi nila nakakadagdag daw ito ng dugo dahil lagi nga tayong puyat. So ang tinirela nyo is mababa ang dugo, pero uminom naman ako ng vitamins para sa ating resistensya. At bago natin yan lutuin, hugasan natin ng maayos yung atay dahil may mga kasama nga itong dugo. And then yung puso niya, nakasama doon, is hihiwain ko sa gitna dahil lilinisin din natin yan dahil meron din siya sa loob na dugo. Siyempre, kapag may dugo, malansa siya, kaya kailangan natin linisin ng maayos yung atay. At ayan nga, naggayak na din pala ako ng bawang sibuyas at luya. Yung luya pala na yan, hindi ko na yan binalatan. Bali, hinugasan ko lang yan ng maayos. Tinanggal lang natin yung mga lupa-lupa na kasama yan. And then, hiniwa-hiwa ko na lang yan. Dati nga, nung nasa probinsya pa kami, naaalala ko si Papa, hindi na yan binabalatan. Bali, pinipit-pit na lang niya yan. And then, para lumabas daw yung katas. Nung napunta nga lang kami dito sa Manila, nun ko lang nalaman na binabalatan pala ang luya. Yun lang ang totoo. Hindi ko talaga alam na binabalatan pala yun. Pwede naman siyang hiwa-hiwain na lang kahit di balatan, basta hugasan lang natin ng maayos kasi nga galing yan sa ilalim ng lupa. Bali, syempre may mga lupa-lupa nga kasama yan, kaya need talagang hugasan ng maayos. At pagkatapos niyan is igigisa lang natin ng maayos yung bawang sibuyas at luya para lumabas yung aroma niya, and then ilalagay na natin yung atay. Bali yung atay na yan, igigisa natin ng maayos para nga matanggal yung lansa ng atay. Kasi medyo malansa ang atay ng manok pala yan, mga katinderela. Bali, habang naghihintay tayo ng maigisa yan at mailuto, may share lang ako sa inyo na may nag-message pala sa Facebook page ko, nag-aalok sila ng ipapublish ko lang daw yung article nila, and then kikita na daw ako ng 1,750 USD. So, nagtataka ako bakit may mga ganito nagmamessage sa akin, nag-uumpisa pa lang naman ang tinderela nyo, mababa din pa rin naman yung followers ko, bakit may mga ganito na. So, chinat ko kagad yung jowa ko, and then sabi ko pa, i-chat niya ito kung ano ba talaga to, or legit ba to, or scam. And then sabi niya sa akin, replyan ko lang daw ng gusto ko, and then ask ko daw yung details. And then nag-reply naman sila agad. At ayun nga, mga katinderela, may binigay sila sa aking link. Diyan daw manggagaling yung article na ipapublish ko sa Facebook page ko. Ang sabi sa akin ng asawa ko, pagdating na lang daw niya, i-check yung message na yon. Wag daw basta mag-click ng mga link. So pagdating niya nga, bale, chinek niya yung message, and then search niya sa YouTube, and then nalaman nga namin na scam nga ito, mga katinderela. Buti na lang hindi ako nag-click basta-basta. Sabi ko nga kasi maraming mga naluloko ngayon, mga scammer ngayon, kung ano na lang ginagawa para lang kumita. Kasi nga sa hirap ng buhay ngayon. So, ang suggest ko sa inyo, wag tayo basta-basta mag-click ng mga link nang walang kasiguraduhan. Kasi ito palang link na ito, ito palang nag-message sa akin is marami din palang na biktima ng mga vlogger. Link pala na send sa akin is www.buzzfeed.com. So, pag may nag-message sa inyo na ganyan, wag na lang po natin siyang i-click. Ayun lang naman, mga tinderela, na i-share ko lang sa inyo. And then, pagkatapos nga natin naghihintay ng pagluluto ng adobo, bali hinugasan ko na nga pala yung mga ginamit natin sa pagluluto. Konti lang naman yan, pero gusto ko lang siyang hugasan habang naghihintay tayo. Pamatay oras na din kasi limited lang yung oras natin dahil gusto ko nga pang matulog ng konti dahil nga puyat ang tinderela nyo. Gumising lang tayo ng maaga para makapagluto tayo ng babaunin ng ating asawa at para may ulamin din tayo dahil ayoko na nga kakong bumili ng mga lutong ulam. Bale, mamaya na natin aayusin yung mga bula-bula na yan, yung paglilinis ng lalbabo is mamaya ko na yan gagawin pagkatapos ko ng lutuin yung adobo. At ayan nga, luto na siya. Bali, marami pa lang sabaw yung nilagay ko dahil gusto ng asawa ko yung maraming sabaw. Mas mahilig siya sa sabaw kaysa sa ulam. At bali, lalagyan ko nga pala yan ng konting asukal para pambalansin ng lasa. Yung asukal na pala na yun is may konting brown, pula pala siya na asukal dahil kung naaalala nyo, nung nagluto ko ng saba, is nilagay ko yung tira dyan. Hindi naman kami gumagamit ng asukal sa mga coffee kasi yung iniinom ng asawa ko is plain coffee lang. Ako naman is plain na gatas and then may kasamang coffee. Hindi na kami nag-sugar sa mga coffee kasi nga
Ang sabi nila is para maiwasan din daw yung diabetes. Yun lang ang sabi nila sa amin. Kaya mula noon, nung natuto na kami, hindi na talaga kami gumagamit ng sugar. At syempre, papartiran pala natin yan ng silib at calamansi and din patis. Bali, hindi ko naman ilalatan yung adobo natin mga katinderela kasi nga gusto namin ng sausawan ng mga ganyan. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Ingat tayong lahat at God bless.